magpapa-shoulder. May pera naman ako. Kaya lang nga, ang criteria dapat naka 25,000 kang sales. Hindi ko nga na-meet. O di wala na talaga. So, yun lang po yung naano ko naman kasi bilong din po kasi ako sa LA, na voice out ko lang. Pero hindi ko po binabatikos na kumbaga atake. Na-realize ko lang dahil po dito sa ating transformational leadership. So, punta po tayo sa validity and reliability in measurement. So, sabi ko nga sa unang, itong topic muna na to, i-define po muna natin. As go along with the course, mahihimay-himay po natin ito. Validity is the degree to which the research instrument measure what it intends to measure. It refers to the degree to which a study accurately reflects or assesses the specific concept that the researcher is attempting to measure. So, yun po yung meaning ng validity. It also refers to the appropriate meaningfulness and usefulness of the inferences a researcher makes based on the data he collects. So, yung data dapat syempre dapat valid at reliable in measurement. So sabi sa mga susunod na topic, susubukan po natin yan. Magsasample po tayo. What is reliability naman? Reliability is the degree of consistency and precision that a measuring instrument demonstrate. So, sa chismis na nga lang, kaya nga chismis, hindi siya reliable. Hindi siya consistent. So, hindi pwedeng paniwala ang totoo o hindi. Yun yung chismis. Kaya dapat yung ating measurement ay reliable. Dapat totoo. Hindi siya sabi-sabi. We can rely to the measurement na ating ginawa para yung output ng mineasure natin sakto magagamit sa decision making. It is the extent to which an experiment, test, or any measuring procedure yields the same result on repeated trials. Reliability also called stability, dependability, and predictability. What is validation? Validation refers to the refinement and correction of the research instrument by testing the validity and reliability of the instrument. It also refers to the process of collecting evidence to support inferences, such as content-related evidence of validity, criterion-related evidence of validity, and the construct-related evidence of validity. 3 pieces of evidence to support inferences in the validation process of instrument. Kailangan yung content-related evidence of validity. It refers to the content and format of the instrument. This can be done through content validity and phase validity. Yung criterion-related evidence of validity naman refers to the relationship between the scores obtained using the instrument or measure, often called a criterion. This can be done using predictive and concurrent validity. Construct-related evidence of validity refers to the nature of psychological construct or the characteristic being measured by the instrument. This involves a wide variety of procedures and many different types of evidence, including both content-related and criterion-related evidence. Yung mula sa validity, external, contract, and internal factors, doon po kasi tayo magkakaroon ng conclusion. Sa mga susunod na topic, discuss po natin yan. Ways of establishing validity. Kailangan muna ay yung content validity, phase validity, judgmental validity, construct validity, concurrent validity, and predictive validity, and criterion-related validity.
I-define po natin ang mga term na yan. Content validity is based on the extent to which a measurement reflects the specific intended domain or of content. Yung phase validity, is concerned with how a measure or procedure appears. Criterion related validity, also referred to as instrumental validity, is used to demonstrate the accuracy of a measure or procedure by comparing it with another measure or procedure which has been demonstrated to be valid. Judgmental validity, huwag kang judgmental, refers to the correcting, calibrating, or refining an instrument through seeking the evaluation at least 3 experts. So, at least naman po ay nagsisik ng evaluation. Ito yung sinatawag natin na ano ba yon? Yung kung sa kaso, meron pong third, second opinion, di ba? Ng mga ano, ng mga abogado. Magsisik ka ng first, second, and third opinion. So yung pag nagbabalidate ka po, judgmental validity, at least you seek 3 experts. Construct validity seeks an agreement between a theoretical concept and a specific measuring device such as observation. It has 2 subcategories, or convergent validity and discriminate validity. Convergent validity is the general agreement among rating gathered independently of one another, where measure should be theoretical related. Yung discriminate validity is the lack of a relationship among measure which theoretically should not be related. Validity formulas, saka na po natin i-discuss kapag mag-aano na po tayo, magsasample na po tayo. Factor analysis is a statistical test that explores relationship among data. The test explores which variables in a data set are most related to each other. Example, yung confirmatory factor analysis. Ways of establishing reliability. Kailangan test-retest method. Stability, reliability, split half or odd even reliability, parallels form, internal consistency method, yung Quader-Richardson formulas, 20 steps po yun, at inter-rater reliability. Sa tingin po pa ninyo, pagkatapos nating ma-cite yung mga formulas na yan, tutuloy pa po ba tayo sa transformational leadership? Itutuloy o quit? Ano po? Yung mga bago po nating students. Tuloy tayo, tuloy. Tuloy, kasi gusto nating ma-transform. Gusto nating ma-assess yung ating sarili. Di po ba? Not for future use sa anumang companies o organization, kahit na lang sa sarili natin. Sa sarili natin. Part of growing po. Definition of terms. Retest reliability is the agreement of measuring instrument over time. Yung split half or at even reliability is the extent to which 2 items measure identical concept at an identical level of difficulty. It is determined by relating 2 sets of test scores to one another to highlight the degree of relationship or association. Internal consistency. It is the extent to which the test or procedure assesses the same characteristics, skill, or quality. It is measure of the precision between the observer or the measuring instrument used in the study. Inter-rater reliability is the extent to which 2 or more individuals agree.
Ito po yung psychometric properties of the multi-factor leadership questionnaire. Rate, relate, consistency, subordinate, superior, agreement, peers, rating based on performance is in small groups, evidence of construct validity of MLQ, interdependence of the components using confirmatory factor analysis. Pero meron din pong ginagamit na measure of transformational leadership. Hindi lang po yung MLQ. Gumagamit rin po ng diaries, interviews, observational methods, alternative pencil and paper measures. Excuse po muna ako, tumatawag po yung na po, sorry po. Tumawag po yung din ng dorm ng anak ko. Pero sa Martes pa naman ang pasok. Pag diaries po, ito yung unstructured logs or diaries. They observe during a given set of days. So parang da-diary mo lang, ilalagbook mo yung yung ng leader. Yung na-observe mo na malamang yung kanyang style, yung kanyang how siya nag-cope ng ng stress tolerance niya, yun ilalag mo lang. They observed during a set of days. It was found that these logs could be reliably scored in terms of all the various components of full range leadership model. Another transformational measure is interviews. Interview boss in example in showing determination, displaying extraordinary talents, taking risks, creating a sense of empowerment in subordinates. Sa tingin niyo po ba itong interviews na measure of transformational to measure transformational leaders, ano po ito? Sa tingin niyo makukuha niyo po ba talaga kung how effective the leader is? Interview mo yung yung mag-interview ka sa organization nila. Sa tingin mo po, ma-meet nyo po yung makukuha ninyo yung gusto nyo na malaman tungkol sa kanya? Anyone, any idea po? O, sa interview po. Yes po. Yes. Can you try? Yes. Why po? Pwede po yan, pwede po. Sir Nards, sino po yung parang si Sir Nards nag-open. Oo po, makukuha niyo po kung totoo yung sinasabi nila. Hindi, kung nagsisinungaling. Po? Makukuha po kung magsasabi sila ng totoo. Pero kung maglalay sila, magsisinungaling. Hindi. So, kaya nga po kaya inano po na mas effective pa rin yung multi-questionnaire. Kasi sa interview po kasi, 'di ba, kapag interview kakausapin mo yung subordinates, tama? O kakausapin mo yung kaparehas na boss, pwede rin 'yon. So, once na ang result i-fail o negative dun sa boss, anong mangyayari? Sa tingin po ninyo, may magandang mangyayari. Mas maganda kung puro positive. Paano kung may malakas ang loob na nagsalita ng negative? So, sa tingin ko yung interview kasi magki-create ng
pagkabahabahagi, lalo silang magkakabahabahagi. Kaya ito, other measure lang po ng leadership to. Parang ang hirap gawin sa interview. Then tama rin si Sir Nards. Hindi mo naman alam kung totoong magsasabi ng totoo yung in-interview mo. So, hindi siya masyadong ginagamit. Observational methods. Transformational leader behavior are observed and rated, including leading by example, inspiring others, and maintaining trust and cordial relationship with peers. Dito po sa amin, kasi wala silang na create na guidelines how to, yung criteria, how to choose best employee, model employee. Aywan ko kung anong nangyari. Kasubuan, hindi ko na basta nagbigay sila, isang alay lakad namin. Nagbigay sila dun sa venue. So, mga nag-question, bakit si ganito nabigyan ng award na best employee, ang ginamit nila observational methods. Bakit? Kasi na-observe nila yung mga nabigyan ng award is kahit walang ginagawa, nag-i-stay sila doon sa office na para just in case may dumating na client, mayroong mag-entertain sa kailangan ng client. Kasi kalimitan, sana hindi kayo nasa gobyerno. Pag wala ang pusa, masaya ang daga. Naggagala kami. Kung saan-saan. Mamaya nandun kami sa store. Yung iba pumupunta sa office ng may office. Ayaw pa naman ng mga politiko, syempre na pinagchichismisan sila. Siyempre, sino ba naman ang pupulutanin mo pag nag-office to office ka? Puro negative yan. Kaya bandang huli, nagkaroon ng patakaran. Kung pupunta ka sa isang opisina, 5 minutes lang ang pinakamatagal mo. Kasi pag lumampas ng 5 minutes, alam mo na yon kung ano-ano nang magiging pag-uusap. Saka, ang masama kasi doon, iwanan mo yung opisina. Hindi mo naman alam kung kailan dadating yung mga client, lalo na kung galing pa sa mga barangay. Oh. So, dapat meron lang. So, ang ginawa nila yung mga na-awardan is, nag-base sila sa attendance, hindi pala absent, saka nag-i-stay doon sa office. Minsan may mga panood sa gymnasium, ando na sila lahat, wala na, sarado na yung opisina. So, doon nila binis. Observational methods yung kanilang ginawa. Ano bang nangyayari? So, for other methods of transformational leadership, yung alternative pencil and paper measures. Actually, ito po na instrument na ito. It's sir? 2 minutes. Opo. This instrument is now difficult to obtain and rarely used. Tama po. So, in conclusion, the measurement of transformational leadership had been dominated by MLQ, although there have been alternative measures to develop to assess both transformational charismatic leadership. As research on the transformational leadership continues, it will advantageous to use multiple methods for assessing the construct. For your assignment number 2, hindi na po natin tatanggapin yung assignment number 1. What is the significance of leadership measurement to chaplaincy work? Screenshot nyo na po. Ang hinihintay ko po na assignment, yung mga bago, yung mga nasa regular po. Yung mga, kasi nakuha na po ito ng mga graduating. So, 5 lang po yung naggawa ng assignment. At yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig at pagtsatsaga at alam ko pong patay na oras po yung oras na ito. Nakakaantok. See you on next Sunday. Thank you, Doc. Okay, thank you very much. Ako naman po ay hindi talaga na inantok.
Ako po ay nakatulog. Just kidding. Okay. So, okay, thank you very much, Ma'am Ramak, sa napakagandang discussion sa ating leadership. Ay, talagang napakaganda ng subject na ito, mga kapatid. No? Ang dami nating magagandang mga bagay na natututunan tungkol po sa leadership. At sa susunod nating subject, mga kapatid, ay mas lalo pang mapapaigting ang ating kaalaman tungkol sa leadership. Dahil ang sunod nating subject ay strategic leadership. Ang ating professor ay walang iba kundi ang ating regional director ng Cordillera Administrative Region in the person of Second Lieutenant Joven Maccion. Sa lahat ng mga estudyante at profesor dito sa LIMS, isa lang po ang ating professor na ma-aksyon, no? At alam po ay si kapatid na Joven. Break po muna for 2 to 3 minutes. Then we'll give the time to our no professor na ma-action. Ang inaantok na, uminom na ng kalahating litrong tubig para mabawas-bawasan ang antok. Okay, pwede po bang maka-request ng screenshot for 5-point bonus? Screenshot for a 5-point bonus kasi panahon ngayon sa tinatawag na dalaw antukis time. Siesta time daw. Siesta time. Opo. Okay, so screenshot for the bonus. By the way, today is this week is our last week of enrollment. Ang gustong mayroon kayong kakilala, kaibigan na gusto pang mag-join sa ating Bachelor of Science or Bachelor of Studies in Chaplaincy Ministry, Bachelor of Studies in Pastoral Ministry, ay pwede pa rin mag-enroll this week, no? Kaya pang humabol, mga kapatid. Kasi hindi pa tayo lumalagpas ng 50, no? Dapat lumagpas tayo kasi ang ating Zoom maximum is 100. So dapat ay meron tayong kahit mga 80 to 99 na mga
participants or members na nag-a-attend. Yung iba kasi hindi man nag-a-attend, no? Nag-video lang sila, video recording dahil conflict sa time, minsan-minsan. So, pwede tayong dumagdag. Okay? At paalala po din sa mga graduating students na this week is our week of another challenge sa kung saan ang ating sponsorship program sa journal, Lifestyle Medicine Journal ay patuloy pa rin. At ang sinong makaabot ng cumulative na 100 packs ay mayroong Andros University Study Bible. Ang Andros University Study Bible ay nagkakahalaga po ng 3,500. So, i-grab nyo na ang opportunity sa napakadang Biblia na matatanggap ninyo once makaabot kayo ng 100 packs. Pwede bumili na lang, Doc. Ng Andros po, the Bible. Opo, pwede naman po. Bibili pa ako, Doc. Apo? Bibili po ako. Pwede po. Ang ating Andros Bible kasi mga kapatid ay ano po ito? Parang 5 copies na lang ang natitira. Dok, tagpila na, Dok. Pag bumili ka ng isa, 3,500 po. Pag diretso sa Andros University Press, 3,500 po. Pag bumili ka sa Amazon, ay ganun din po. 3,500 pa rin po. No? Yung Andros University Bible. Pero dito sa atin, mga kapatid, sa ngayon po dahil ilang copies na lang ito at naka-reserve po sa ating incentive sa 100 packs na subscription, sponsorship subscription, ay mag-i-spare po tayo ng tatlong kopya. Yung dalawa, pwede pa nating bilhin for just 1,500. Bibili po ako ng isa, Doc. Joseph Umanda po to. So isa na lang ang natira. Reserve na sa iyo yung isa for 1,500. Meron pang isa na bibilin ko rin siya. Isa, Pastor Doc. Okay, so meron pang isa. Wala na. Okay, yung tatlo na lang ang natitira. Tatlo na lang ang natitira for the incentive. So, taken na yung dalawa. Ma'am Manilin. Si Ma'am Manilin yata nandoon sa Divisoria. Ngayon. Kasi mayroon siyang assignment sa Divisoria. So, papareserve Ang ko na bayad po, kay Doc, Ma'am ay Manilin. mamili po, Doc. Yes, Ma'am Manilin po. Okay. Sige po. Yung sa 1,500 kasama na po yung shipping, mga kapatid.
Sige po, Doc. Andrews University Bible, yan po ay ang considered as the minister's Bible of today, no? Adventist Minister's Bible. Kasi napakaganda po ng study, commentary sa mga text na usually of yung nangangailangan ng komentaryo, no? Okay, so sino pa yung mayroong gustong itanong? So yung isa, yung dalawa, yung isa kay, sino nga yun? Si kapatid na Omandam, Joseph po, Doc. at Mandam. ang isa ay si kapatid na Dominador po, Barrientos. Dominador Barrientos po. Okay, Dominador Barrientos. Salamat po. So, ay mabilis lang yung sayo kasi nandiyan ka lang naman sa Quezon City eh. Hours lang. Hours lang kung ipa-deliver mo. Okay. Kasi lalamove lang yan. No? Doc, meron po akong itanong. Halimbawa po, may question po ako, Doc. Halimbawa po may magbabayad ka ng, halimbawa po sa ating yung sponsorship, yung sa graduation fee, ganun. Yun na lang po ba ang iaano na lang po yun? Halimbawa, ikukuha na lang ng ng po natin, ng ating packs na po sa magazine. Halimbawa po, 10 packs, 5 packs, ganun na lang po. Ika-convert na lang sa ganun. Considered na rin po yun. Ganun. Hindi po kasi kasi for example, no, ang ating sponsorship sa journal ay sa ganito na lang kasi hirap mag-compute eh, walang calculator. Halimbawa po, kung pag pa-sponsor ka ng 100, pag nakakuha ka ng 100 sponsors, ang funds mo ay 15,000. No? Pag 100 sponsors, tama po ba? 300. No, 30,000 ang funds mo. If you get 100 sponsors, you get the funds of 30,000, which is sufficient para sa iyong graduation. Sobra pa, no? Sobra pa. Kung 100 sponsors na yun, Doc, for 2 weeks po yun or before ito pong buong natin na to, before yung ating graduation na dumating, hanggang doon po yung challenge? Or ngayon lang po ang mangyari mga kapatid, yun po ay hanggang na lang siguro, hanggang first week of September, no? Kasi po nabayaran na po kasi natin ng nabayaran na po natin ang ibang mga expenses, like for example ang ating mga tuga, no, na order na natin. So kailangan na nating bayaran ang tuga sa katapusan, no, kasi i-deliver na. So pag ma-late tayo, dapat ang ating sponsorship ay kung mayroon na packs of 10, kung mayroon ng 10 dyan, padala na. Kung mayroon ng 20, ipadala na. Kung mayroon ng 30, ipadala na kasi hindi naman maghihintay ang ating mga kapatid na ating pinatahian ng toga. Hindi na sila maghihintay hanggang
December first week. Kasi isi-shift na sa atin eh. No? Isi-shift na sa atin ang ating mga tuga. Halimbawa po, Doc, yung ating mga picture naman, kung hindi pa po nakapagpapadala, sa ano na lang po, hindi po ba merong sa graduation na yung pong ano na, parang kuha na po. Maghahanap na lang tayo ng kahawig na artista na ilalagay natin doon sa program. No? So, for example, ang Sister Dory, kahawig na si Sharon Cunita. So, picture na lang ni Sharon nating ilagay. Okay, so yung hindi makakapagpadala ng picture mga kapatid kasi by last week of August, no? Ay, last week of next week na yan eh. Tama, next week, hindi. Okay, next week na nga eh. By last week of August, itiprint na natin ang ating mga program sa graduation program. So yung walang picture na ipinadala, ang sa kanila ay names na lang, no? So they will just names na lang ang kanilang names na lang ang ilalagay doon, walang picture. So iba yung may picture, iba yung names lang. Kaysa next week po ba? Okay pa. Maglagay lang tayo ng square. Katulad ng ibang mga program, ang inilalagay nila square lang, blanco. Hindi po maganda, no? Hindi natin gagayahan yung ibang mga program na ang inilagay square tapos sa baba pangalan, no? Hindi po. Ang walang picture, walang square. Doon sila sa list, no? List of names lang with their courses as graduating. Hindi na rin natin liligyan ng notes na because they submitted no pictures. Kasi pangit po kung mayroong note na because they submitted no pictures. Tapos dagdagan pa ng when there had been sufficient time to send pictures. Parang hindi maganda pag ganun ang note eh. No? Alam naman natin na we have sufficient time. Imagine, 2 buwan na ang announcement natin tapos wala pang pinapadalang picture. No? So, magpadala na po tayo ng picture mga kapatid. No? Po. Kasi maganda po pag mayroong picture kaysa pangalan lang. Doc, paano Okay namin po? malaman kung natanggap na yung picture na sent namin po? Hindi na kailangan malaman kasi kung natanggap, nandito talaga yan sa akin eh. Kasi ako yung in charge sa program eh. Hindi ko pwedeng ma-delegate yan kapatid. No? Kasi yun po ay sensitive at napaka-sensitive na matter po. So Okay, Doc. lahat Okay po po. ng mga sensitibo ng mga matters, I do not delegate. Yung mga matters na under sa kategory na pwede na to, pwede na yan, pwede kong i-delegate yan. Pero yung mga matters, mga bagay na hindi pwede na yan at pwede na to, I take personal responsibility for it. Okay, so let's now give the time and let's have more announcements. Mamaya, ibigyan na natin kay Prof. Joven yung discussion ng ating strategic leadership. Nabigyan ko na yung introduction last time, ano? I Yes, discussed about the Raja model of strategic planning that involves 7 elements.
Ano nga po yung 7 elements? Tingnan natin. Sino yung nakaalala? We'll have, may tatawagin po ako, Ma'am Alpha. Ma'am Alpha, kumusta? Yung po ba gising pa, ma'am? Sa ganitong mga Gising pa po. oras? Okay. Praise God. Okay. Gising na gising So pa what po. are the 7 elements in the Raja strategic planning model? Parang hindi naka-screenshot si mama. No? Okay. Yung ibang tinatanong, biglang nawawalan ng signal. So yan, yan na nga. No? Yung mga tinatanong, biglang nawawalan ng signal. Yung mga hindi naman tinatanong, ang lakas ng signal. Si Ma'am Chris Sanchez. Ma'am Chris, lalaki po Sa ako. signal. Si Ma'am Chris, lalaki po ako. Okay. Sir, ano ang 7 elements of the Raja model? Wala din signal. No? Kakaiba itong klase na to eh. No? Ako po. Okay. Si Chris Sanchez po. Okay, si Ma'am Dory. Ma'am Dory, ano ang 7 elements? Biglang nawalan ng signal si Ma'am Dory. Yung ating tanong, nakakatanggal ng signal, ano? Nakatanggal ng nakakapahina ng internet. Doc, matry mo, Doc. Matry po ako, Doc. Okay, kapatid na Neil Libatigi. Tingnan natin kung lumakas ang signal. Humina ang signal din. Anong klaseng tanong ito, no? At bakit medyo nakaka-apekto ng mga signal? Matry nga ako, Doc. Dok, saan ba bansa Okay. yan? Eliberto, tingnan natin kung maapektuhan ng signal. Number 1 is vision, mission, objectives, strategies, implementation, evaluation, and recommendation. Tama ba ito? Okay. Maganda ang signal mo, kapatid, no? Maganda Medyo, talaga. ano ba yan? PLDT ba yan o Converge? Hindi. Load lang po ito, Doc. Nandito kami sa probinsya ngayon eh. Ay load lang kami dito, wala pang PLDT. Okay, ibig sabihin, marami ka pang data. Siguro po. Opo. Kasi nasagot mo yung tanong eh, no? Yung iba, biglang humihina ang data eh. Okay. Just kidding mga kapatid, no? So thank you very much. Huwag niyong kalimutan the 7 elements: vision, mission, objectives, strategies, implementation, evaluation, and recommendation. Ang abbreviation mga kapatid or acronym is VMOSHARE. VMOSHARE. Parang ano, no? Parang French. VMOSHARE. No? Okay, let's now give the time to Prof. Joven. Prof. Joven, it's your time. Thank you, Doc. Thank you very much. Co-host